Magandang araw sa lahat. Ako si Neil, taga Cavite. Gusto ko lang i-share sa inyo itong karanasan ko na hindi ko talaga makalimutan. 5 years ago ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-road trip. Bakasyon kasi sa trabaho, kaya napag-usapan namin. Sakto naman na wala pang plano yung mga kaibigan kong sina Rina, Mark at Jessica. Napag-usapan naming magpunta ng Pangasinan. Mga 5 oras din mahigit yung biyahe. Napag-usapan din na sa gabi na lang kami gumayak dahil para hindi masyadong mainit at traffic kung sakali at mas presko rin para sa amin. So ayun na nga. Mga 6:00 ng gabi ay umalis na kami. Pagkarating namin sa destinasyon ay sa bahay ng lola ni Mark kami makikituloy dahil balak din namin pumasyal sa mga beach doon dahil matagal pa naman ang balik sa trabaho. Sa totoo lang, ayoko rin sana bumiyahe ng gabi nun dahil delikado. Kaso nagbotohan sila at ang majority ay gabi. Kaya sumang-ayon na lang din ako kesa kumontra. May dala kaming mga pagkain, pati na music para hindi kami maboard. Sa totoo lang, ako yung tipo ng tao na mabilis mahilo at masuka kapag malayo ang biyahe. Pero nagdala naman kami ng gamot at effective naman yon. Dahil malayo-layo pa yung biyahe namin, ay nagsuot na lang ako ng earphones para makinig ng music. Nakakatulong din kasi sa akin yon kapag malayo ang babiyahihin. Habang binabaybay namin ang kalsada, ay abala naman ang mga kasama ko sa kani-kanilang gawain. Kagaya ko, ay abala sila sa pagsiselfone. Hanggang sa magsalita na si Jessica at may kinuwento nang maarating kami sa lugar na hindi ako pamilyar. Lampas 7:00 na rin yon. Ayon sa kwento, sa mahabang kalsada raw na tinatahak namin ay may nagpapakita raw na babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Maputla rin yung balat nito, tapos papara ito sa inyo at hihingi ng tulong. Kapag hinintuan nyo raw ay bigla raw itong mawawala bago pa raw ninyong marating ang kinaroroonan nito. Nagsitawanan naman kaming lahat. Dahil sa aming magkakaibigan ay si Jessica ang mahilig sa katatakutan. Hindi rin kasi kami naniniwala sa mga ganon, pati na sa mga kwento nito patungkol sa mga multo at kung ano-ano pa. Dahil minsan ay binibiro lang kami nito, kaya nasanay na rin kami. Pero nung gabing yun, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kakaiba. Kapag nakakarinig naman ako ng nakakatakot na kwento, ay wala naman sa akin yun. Pero sa pagkakataong yun, may kakaiba talaga. Hindi sa ina-exaggerate ko yun, pero basta. Ipinagsawalang bahala na lang din namin yung kinuwento nito. Pero halata nung gabing yun na medyo natakot kaming lahat. Hindi lang namin pinapahalata. Sa tingin ko nga ay kumbinsido na rin yung iba na totoo nga yung kwento. Ilang minuto nun bago mag 8:00 ay binagalan namin ang takbo ng kotse. Hanggang sa tumigil kami sa may dulong parte ng highway. May tawag doon pero hindi ko mabanggit. Nanlaki ang mga mata namin nang may makita kaming nakaputing babae sa may di kalayuan. Nasa gilid lang ito ng kalsada na para bang hinihintay kami. Kinabahan na ako noon dahil bigla akong naisip yung kwento. Mas lalong nadagdagan yung naramdaman naming takot at kilabot. Nung lumingon ito sa gawin namin at sumenyas na papara siya. Nilingon ko ang buong paligid pero wala kaming nakitang ibang sasakyan na dumadaan kaya alam namin na kami ang pinapara nito. Baka normal na babae lang yan at nananakot lang, di ba? Saad ni Mark. Walang nakasagot sa amin. Hindi rin namin alam ang gagawin dahil hindi rin makaandar dahil sa takot. Napag-usapan na lang namin na huwag tinginan yung babae at diretso lang ang tingin hanggang sa makaalis kami roon. Nakahinga kami ng maluwag nang mawala ito bago pa kami makaalis. Pero ewan ko ba, dahil nung makaalis kami ay lalong lumala yung kakaibang pakiramdam ko. Sa pagkakataong yun, biglang lumamig. Mahina lang yung buga ng aircon ng sasakyan at lalong hindi naman malamig sa labas. Kaya nagtaka ako kung bakit ganoon. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang mapalingon ako sa rear view ng sasakyan. Nakita ko yung babaeng nakita namin sa kalsada.
Nakaupo na ito sa likod mismo kasama namin sa may gitna. Sinabi kong itigil nila sa gilid ng kalsada yung kotse. Sinabi kong nasa loob kasi yung babae. Pagkatigil ng sasakyan ay agad kaming nagsilabasan. Pero sa pagbaba namin, wala na yung babae sa loob. Nakita rin pala yon ng isa kong tropa. Nakakatakot yung mukha niya. May mga sugat ito na parang hiniwa at medyo duguan. Ilang minuto na ang nakalipas pero walang nagbalak na pumasok ulit ng kotse. Ramdam ko rin yung presensya ng babaeng nakita namin. Nagtaka rin ako kung bakit nagpakita ulit ito sa amin kung wala na kami sa daan na pinagpapakitaan nito kagaya ng sa kwento ni Jessica. Nag-decide kami noon na huwag na lang ituloy yung road trip namin at maghintay na lang ng tulong kung meron man o kaya hintayin na mag-umaga. Tinawagan na rin namin ang tito ni Mark dahil baka matulungan kami nito dahil nasa malapit lang siya. Nakahinga naman kami ng maluwag nang hindi na tumagal ang pagdating nito at nag-aalala kaming tinanong kung anong nangyari. Hindi na rin noon nakapagsalita ang tatlo dahil balisa ang mga ito. Kaya ako na lang ang sumagot at sinabi sa kanya ang mga nangyari. Pagkabalik namin ay inilapit kami nito sa isang albularyo na matagal na sa lugar. Hindi na raw bago sa albularyong yon ang kwento tungkol sa babae dahil narinig na daw niya ito. Doon lang namin nalaman ang dahilan kaya sinundan kami nito hanggang sa maarating kami kung saan kami natigil. Ayon sa albularyo ay hindi namin nagawang magpaalam na dadaan sa kalsadang yon dahil marami rin palang espiritong namamalagi sa kalsadang yon na hindi na kwento ni Jessica. Isa yung babaeng nakita namin na nabulabog kaya kami nito sinundan. Simula nun, sa tuwing dadaan kami sa kahit anong di pamilyar na kalsada o daanan ay nagpapasintabi kami at nagpapaalam na dadaan lang. Pero ang sigurado namin ay hindi na kami uulit pa na mag-road trip ng gabi. Ako si Felix, taga Manila. Tinuturing ko yung sarili kong isang adventurer. Kaya nang mag-aya ang mga kaibigan ko na mag-road trip kami sa mga magagandang tanawin ng Pilipinas, sinasamantala ko ang pagkakataon. Hindi ko alam na may isang road trip kami na magiging isang horror story pala. Nagsimula yun na puno ng excitement, puno ng merienda at mga gamit ang backpack namin noon. Malakas ang loob namin na mag-road trip. 8 kami sa tropa. Tinahak namin ang daan habang sikat pa ang araw. Nagrenta kami ng van. Excited na rin kami nung maarating sa destination namin. Una naming pinuntahan ay yung nakakamanghang rice terraces ng Banawe. Habang papalapit kami sa lugar, nalaglag yung mga panga namin dahil sa tanawin. Pero habang paakyat kami ng mas mataas pa, humina yung kumpiyansa namin. Mas naging makitid kasi ang mga kalsada. Nang medyo makalayo kami sa lugar, ay biglang nag-ingay ang van at tumigil yon. Nasiraan. Natagpuan na lang namin ang mga sarili na napadpad sa isang makipot at palikulikong kalsada na napapaligiran ng matatayoy na bundok sa magkabilang gilid. Yung tuwa namin noon ay napalitan ng kaba nang mapagtanto naming nasa kawalan na kami. Walang signal sa lugar na yon at walang palatandaan na may mga bahay sa paligid o kahit tao man lang. Sinubukan kong pakalmahin ang mga tropa ko. Dagdag ko pa nga, mukhang magkakaroon kami ng impromptu camping trip. Pilit nang umiti yung iba pero naramdaman ko ang pagkabalisa ng ilan. Ganon din naman ako pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Sa pagkakataong yun, hindi ka dapat maging mahina. Since may mga gamit naman, nagtayo kami ng maliit na camp sa tabi ng kalsada at 2 tents. Buti na lang at handa kami. Nagpainit kami ng pagkain na dala namin gamit yung portable stove at nagkwentuhan na lang para maalis sa isipan namin yung nangyari nung gabing yon. Habang lumalalim ang gabi, nakakarinig na kami ng kakaibang tunog.
mga kaluskos sa palumpong, huni ng ibon, pagtawa na alam kong hindi galing sa tao. Ang bawat tunog ay nagpapanginig sa katawan ko. Pero tinatawanan ko na lang yon at inisip na baka nag-i-imagine lang kami. Pero sa kaloob-looban, alam naming lahat na may mali. Biglang naputo lang tawanan namin nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa dilim na nakapalibot. Nagsiksikan kami. Nanlaki ang mga mata sa takot. Nagdasal na nga yung iba na sana ay walang mangyaring masama sa amin sa gitna ng gabi. Yung sigaw na yon, nasundan ng nakaagigil na tawa na nagmumula sa buong paligid. Hindi ko alam kung tao pa ba yon o saang hayop galing. Dahil sa takot, inaya ko na silang subukang paandarin ng van at umalis na. Pero bago pa man kami makagalaw, ay nakarinig ulit kami ng ingay na nagmumula sa mga palumpong. May isang itim na matangkad na figura. Mapula ang mga mata nito at nakangiti ng nakakakilabot. Dahan-dahan pa itong lumapit sa amin habang nakangiti pa. Nagkumpulan kami nang makita yon. Tinanong ko kung sino ito. Takot pero pinapalakas ang loob dahil baka nantitrip lang sa amin. Pero hindi ito sumagot. Bagkus, mas bumilis pa yung paglapit ito. Nagtakbuhan kami papuntang van nang papalapit na ito sa amin. Pero nang muli namin itong tingnan ay bigla naman itong nawala na parang bula. Kahit na ganon ay rinig pa rin namin ang mga bulong at tawa sa paligid. Nagmadali kaming pumasok ng van. Pagpasok namin lahat ay bigla naman lumitaw sa harapan ng sasakyan yung itim na figura. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Dahil hindi ko alam kung totoo ba talaga yung nangyayari o namamalikmata lang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi naman kami pwedeng lumabas. Kaya ginawa na lang namin ang tanging bagay na alam naming makakatulong. Nagsimula kaming magdasal. Patuloy lang kami sa pagdasal. Hanggang sa hindi na namin naramdaman yung masamang presensya ng figurang yon. Tuluyan na itong naglaho sa harapan ng van. Kinuha na namin ang pagkakataong yon para subukang makaalis at paandarin yung van. Laking pasalamat naman at umandar yon. Nagmadali na kaming umalis dun sa lugar kahit pa madilim. Hindi na namin naisip pa yung ibang mga gamit na naiwan sa labas dahil mas importante ang kaligtasan namin. Habang papalayo kami sa lugar na yon, ay rinig pa rin namin yung mga bulungan at tawanan sa labas. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan na kaming makalayo sa lugar at nung masiguro na ligtas na kami at walang masamang mangyayari. Balisa kaming lahat habang papalayo. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nasaksihan. Hindi namin naikwento ang nangyari sa mga magulang namin dahil alam naming hindi rin sila maniniwala. Baka nga pagsabihan pa kami dahil alis daw kami ng alis lalo paggabi. Pero hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako sigurado sa mga nakita. Ang alam lang namin ay nakakatakot yung karanasan. Pero alam naming hindi pa naman yon yung huling road trip namin. Dahil sa susunod ay mas magiging maingat na kami, mas magiging handa at mas kakapit sa panalangin. Kung balak niyong mag-road trip, ang masasabi ko lang ay dapat maging handa kayo sa kung anong pwedeng mangyari. Dahil hindi nyo alam kung anong pwedeng maganap habang nasa daan kayo, lalo na kung hindi ninyo kabisado ang pupuntahan. Maikli lang ang buhay, sabi nila, pero para sa akin, tatagan mo ang loob mo at gawin mo ang gusto mo habang nabubuhay ka pa. Pero kaakibat nun siyempre ay yung laging pag-iingat at ang pagdarasal. Sana po ay nagustuhan ninyo itong kwento ko. Hanggang sa muli at enjoy sa inyong road trip. Magandang araw, boss. Ako si Nathan mula sa Pangasinan. May nais lang akong ibahagi sa inyo. Isang karanasan na nagbigay sa akin pati na sa mga kaibigan ko ng takot at kilabot na nakatatak na. Nag-umpisa ang lahat nang magkayayaan kaming mag-road trip. Mga 20 years old pa lang ako noon,
kaya maraming taon nang nakalipas. Wala rin kasi kaming gagawin noon, kaya nagkayayaan na lang kaming lumabas. Nung araw bago kami umalis, ay nakapag-ayos na ako ng mga kailangan kong dalhin. Hindi pa nga ako noon sana papayagan ni na mama dahil first time ko lang noon umalis nang ganoon ang gagawin namin. Kumbaga, first time ang road trip na yon. Pero syempre, nakumbinsi ko naman sila. May kalayuan din yung destination namin, kaya nagdala na ako ng mga essentials para naman ma-relax. Mabuti nga at hindi ako ang nag-drive nun, dahil kung ako ay baka makatulog pa ako at madisgrasya kami. Hindi kasi ako sanay sa malalayong biyahe. So ayun nga, nasa may liblib na daan na kami. Yun bang may mga patataas na puno sa magkabilaan? Imagine niyo na lang. Tapos nasiraan pa kami habang nasa gitna ng daan. Walang mga sasakyan pa noon na dumadaan. Nagsibabaan kami noon para matingnan kung anong problema ng sasakyan. Bigla namang umusok ang harapan nito nang buksan ng kaibigan ko. Ang mas problema namin ay walang may alam kung paano ito ayusin. Mga baguhan din sa pagdadrive, tapos hindi pa marunong sa pag-aayos. Hindi rin nadala yung tools para ayusin. Nakalimutan daw. Sinubukan namin nung mag-search sa internet kung anong pwedeng gawin namin. Ang kaso mo, walang signal sa lugar. Dahil ayaw naman naming maghintay lang doon at wala rin namang dumadaang mga sasakyan, nagdesisyon kaming maglakad at maghanap ng tulong. Sa totoo lang ay sobrang dilim ng lugar at tanging flashlight na ng cellphone namin ang gamit. Wala gaanong lamppost dahil nga puro puno ang kapaligiran. Nakahanap kami ng maliit na bahay. Nung makita ko pa lang yon, ay magkahalong tuwa dahil sa wakas may hingan kami ng tulong at the same time kaba. Nadagdagan pa yon na madilim ang paligid pati na yung mismong bahay, yung parabang nasa horror movie. Pati na rin yung mga kasama ko, medyo alangan pa na magpunta sa bahay. Pero nagpatuloy na rin kami dahil walang choice. Baka nga naman may tao sa loob na makatulong sa amin. Kumatok kami noon pero walang sumasagot. Yung parabang walang tao sa bahay. Sinubukan naming buksan ang pinto at nagbukas naman ito. Nang makapasok kami sa loob ay tumambad yung dumi at alikabok. Marami ring mga sapot na nagkalat sa loob. Tumawag kami, baka kasi may tao sa loob. Pero ilang minuto na ay wala namang sumasagot. Nilibot namin yung kabuuan ng luma at maliit na bahay na yon. Pero wala talaga kaming nakitang ibang tao. Dahil sa medyo malayo ang nalakad namin papunta sa bahay, ay nag-decide kami na magpalipas na lang ng gabi dahil delikado na rin. Medyo naglinis na lang kami ng sahig at yung isa na luma ng kutsyon para may matulugan kami. Swerte namang may nahanap din kaming mga kumot nun. Medyo unusual man, pero nakatulog kami doon sa loob ng maliit at lumang bahay. Mga 12:00 noon ng madaling araw, naalimpungatan ako dahil nakaramdam ng init. Nakita ko namang mahimbing pang tulog yung mga kasama ko. Tumayo ako para maghanap ng tubig dahil nakalimutan naming dalhin yung nasa kotse. Malayo-layo pa naman yon. May kusina naman doon at may container ng tubig. Nung i-check ko, medyo malinis naman. Di na ako pwedeng mag-inarte nun kaya ininom ko na. Nung pabalik na ako sa higaan, napansin ko ang isang litrato noon na nakasabit sa may pader. Litrato yon ng babae at lalaki na sa tingin ko ay mag-asawa at may-ari ng bahay. May katandaan na rin yung dalawa. Hindi ko alam pero may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag. Parang ang nakatitig sila sa akin ng diretsyo o yun bang naipag-eye to eye. Pero hindi ko na lang yon sineryoso dahil pictures lang naman yon. Pabalik na sana ulit ako sa pagtulog nang makarinig ako ng ingay mula sa kwarto ng bahay. Dahil sa may pagka-curious ako ay pinuntahan ko yon. Inisip ko na baka hayop lang na nakapasok sa loob. Mabuti nang alamin dahil baka kung tulog kami ay bigla kaming atakihin. Mabuti nang ligtas. Pagkapasok at pagkarating ko doon sa kwarto, wala naman akong ibang nakita.
pero may mabigat na presensya akong naramdaman. Dahil wala namang tao o hayop, umalis na ako doon sa kwarto. Pero paglingon ko sa likod, may nakita akong isang figura. Nanlamig ang buo kong katawan at parang nadikit sa kinatatayuan ko. Mas lalo akong nakaramdam ng takot nang makitang hindi lang yun basta figura, kundi figura ng matandang lalaki na ang bulto at pananamit ay katulad ng nasa litrato. Mulat na mulat ang mga mata nito na nakatitig sa akin, habang pansin ko na ang muka at mga braso ay namumutla. Hindi ako maagalaw kahit anong pilit ko. Hindi rin ako makapagsalita dahil para bang walang boses na lumalabas. Yung para bang may puwersang pumipigil sa akin. Nabalik na lang ako sa huwisyo nang nagising yung isa kong kaibigan. Bumilis ang tibok ng puso ko nang lungunin ko ulit ito kung saan ko nakita yung matanda. Pero nawala na yon. Nang sabihin ko yon sa mga kasama ko ay dali-dali na kaming umalis sa bahay. Ramdam din kasi nila na may kakaiba sa bahay na yon. Baka yung pairamdam na yon ay yung multo ng matanda na nakita ko. Nang makalabas kami ng bahay ay napalingon kami nang makarinig muli ng ingay. Yung para bang sinisitsitan kami. Nang lingunin namin, nakita namin yung matandang babae at lalaki na nakatayo at mulat na mulat ang mga matang nakatitig sa amin. Napaaripas na kami ng takbo nun. Dahil nga nasa gitna ng kakahuyan yung bahay na yon, ay nakapaglagay naman kami ng palatandaan, kaya nakabalik din naman kami ng sasakyan kahit pa may kalayuan ito. Sakto naman nun na may dumaan na kotse na hiningan namin ng tulong. Tinanong pa nga kami nito kung bakit parang hapong-hapo raw kami at parang takot pa. Habang tinutulungan kami sa pag-aayos ng sasakyan ay naikwento namin yung nangyari. Para bang hindi na siya nagulat. Residente daw kasi siya ng bayan na yon. Nanlaki na lang yung mga mata namin nang marinig ang kwento nito. Madalas daw na may masira ang sasakyan sa kung nasaan kami at halos lahat ay napupunta sa bahay na yon para humingi sana ng tulong. Kaso umuuwi silang takot at balisa dahil sa dalawang matanda na matagal na palang patay na nagpaparamdam doon. Kwento pa ng iba, kung minalas ka raw ay hindi ka na makakabalik dahil maliligaw ka sa gitna ng kakahuyan. Swerte lang namin dahil nakabalik kami. Nang maayos na ang kotse ay nagpasalamat kami at agad nang umalis sa lugar na yon. Hindi na kami babalik pa, nasabi namin. Nang malaman ito ng iba ay sinabihan kaming nababaliw na. Pero alam naming totoo yung na-experience namin doon sa lugar na yon. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbabasa ng aking kwento, boss.